So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito? Mahalaga ang salita ng Panginoon na lagi nating pinagbubulay-bulayan, pinagninilay-nilayan. So good morning once again. So disclaimer po tayo, narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos, upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial at pagpapalang emotional. So kaya nga, ano nga ba yung pagninilay-nilayan? So ano nga ba ang disenyo ng Diyos para sa suporta ng pamilya? So ito yung ating pag-uusapan. Nung nilikha ng Diyos ang pamilya, dinisenyo niya, ito hindi lamang para sa pagsama-sama, ngunit ito ay para sa pangangalaga, pagtatakip at pangako sa isang mundo kung saan ang mga tao ay nararamdaman na nag-iisa kahit sa isang pulutong na ito ay sinasabi na ang tawag ng Diyos para sa pamilya ay mas apurahan kaysa dati. So kaya nga nang nilikha niya, nagtayo siya ng isang sistema ng suporta na nilalayong ipakita ang kanyang pagmamahal, ang kanyang karunungan at pangangalaga na ito yung sa mundo na punong-puno ng sirang tahanan. At napapabaya ang relasyon. Ang tanong ay dapat bang itanong, sinusunod ba natin ang disenyo ng Diyos o ang sarili nating kaginhawaan lamang? So kaya nga, ang iyong pamilya ba ay isang lugar ng kanlungan o isa lamang space? O sinusunod ba natin ang kaginhawaan ng kultura o ang tipan ng Diyos pagdating sa pangangalaga ng pamilya? So kaya nga ito yung isinasabuhay ba natin ang disenyo ng Diyos para sa suporta ng pamilya. So kaya nga ang ating pagninilay-nilayan, ito yung sinasabing ano ang disenyo ng Diyos para sa pagsuporta ng pamilya. So ito yung ating pag-uusapan na magandang balita. Marami kasi yung mga hindi alam kung ano yung layunin ng bawat sinasabi sa banal na kasulatan na dapat alam natin ang disenyo ng Diyos para sa suporta sa pamilya. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, what is God's design for family support? So kaya nga, ano nga ba ang disenyo ng Diyos para sa pamilya na sinasabi sa banal na kasulatan? Ito yung dahil ang pamilya hindi lamang para sa pagsama-sama at pamana, kundi bilang isang banal na inordain na sistema ng pagmamahal, suporta at pangangalaga. Kapag isinasabuhay natin bilang mga miyembro ng pamilya ang kanilang bigay Diyos na mga tungkulin, ng may pananampalataya at pag-ibig, ito ay nagiging isang makapangyarihang saksi sa mundo at isang salamin ng kaharian ng Diyos sa lupa. So kaya nga ito yung ano ang disenyo? What God's design for family support. So ito yung mga haligid ng disenyo para sa suporta ng pamilya. So ito yung ating pagninilay-nilayan. Ano nga ba yung mga disenyo? Ano nga ba yung haligid ng disenyo ng Diyos para sa suporta sa pamilya? So una, ito yung sinasabi na family is God's first line of care and provision. So ito yung mga haligid ng disenyo ng Diyos para sa suporta ng pamilya. So ibig sabihin, ang pamilya ang unang linya ng pangangalaga at paglalaan ng Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi, dinisenyo ng Diyos, ang pamilya hindi lamang para sa pagmamahal at pagsasama-sama, kundi ito'y isang lugar ng pangangalaga, suporta at pagkadisipulo at pagtugon sa mga pisikal na pangangailangan. Matagal pa bago pumasok ang mga pamahalaan, ang mga sistemang panlipunan o mga simbahan upang tugunan ang pangangailangan ng mga tao. So nilayan ng Diyos ang pamilya ang unang tumugon mula sa emotional, physical at spiritual. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and mother that your days may be long upon the land which the Lord your God
is giving you. So ito yung sinasabi na itinuturo sa bawat isa sa atin na sa isang paggalang sa mga magulang ay pundasyon ng isang matatag at mapagpalang buhay. So kaya kapag ginagalang natin ang ating mga magulang, tayo pagpapalain. Kapag sinusunod natin ang ating mga magulang, tayo pagpapalain. Ito yung sinasabi na ito rin yung unang utos na may pangako na paggalang sa mga magulang ay humaantong sa mahabang buhay at kagalingan sa lupain, inilaan ng Diyos. So kaya nga bilang mga anak, dapat iginigalang, sinusunod nyo ang iyong mga magulang. Dapat ito yung matuto muna ang mga bata na sa buhay ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pangangalaga ng kanilang sariling pamilya. So dapat tayo bilang mga magulang, itinuturo natin sa ating mga anak yung igalang at yung katuruan mula sa Biblia. Kaya sinasabi niya rito sa Proverbs 13, verse 22, a good person leaves an inheritance for their children's, but sinners' wealth is stored up for the righteous. Ibig sabihin, kaya yung mga tao, mabubuting tao ay mag-iiwan ng mana para sa kanilang mga anak. So yung mabubuting tao, maraming pamana galing sa mga magulang. Ngunit yung mga makasalanan ay nagpapakahirap silang magtrabaho para ibigay sa mga taong matuwid. Kaya nga ito yung sinasabi, the wealth of the sinner is stored up for the righteous. So, yung mga tao walang panahon magnilay-nilay, wala silang panahon na magbigay ng oras sa Diyos. Ito yung ibinibigay nila ang kanilang pinaghirapan sa mga taong matuwid. Bakit? Pag sila'y nagkakasakit, kanino binibigay? Diba? Kapag sila ay ibinibenta nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian para lang sila gumaling. So kaya nga ito yung sinasabi na ang mga taong makasalanan ay nag-iimbak lamang para sa mga matuwid. So ibig sabihin, itinatampok dito ang halaga ng responsibilidad at pamana ng henerasyon. Ang isang matuwid na tao ay nag-iisip ng higit pa sa kanilang sarili. Nag-iiwan ng mga pagpapala, spiritual, moral at material para sa mga sumusunod na henerasyon. So ang mga taong matuwid, iniiwan ang kayamanan sa mga kanilang henerasyon. Material, spiritual at emotional, moral, integridad. So ibig sabihin, kapag matuwid tayong tao, maraming pagpapala ang maiiwan natin. Ngunit kapag hindi matuwid na tao, problema lamang iniiwan, utang. Kaya nga, nung minsan, buti nga, sabi nung may kamag-anak ko, buti nga ang asawa mo, hindi utang ang iniwan. Ako, nung namatay ang asawa ko, utang ang iniwan. Utang at tagahuli pa yung kabit. So kaya nga, yun yung mga tao makasalanan. Mga utang ang iniiwan pag nawawala. Kabaliktaran naman ang kayamanan ng natamo ng hindi matuwid ay maaaring nagiging pakinabang sa mga namumuhay ng tama. So yung mga nagpapakahirap sa mundong ito na walang panahon sa Diyos, iyon yung mga ibinibigay yung kanilang kayamanan sa mga taong namumuhay ng tama. Nahinihikaya tayo nito na mamuhay ng matalino, ng may pangmatagalang epekto at makadiyos na pangangasiwa sa isip. Kaya nga sinasabi pa niya dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 3, honor widows and our widows indeed. So kailangan natin na purihin natin yung mga balo, yung tunay na balo na sinasabi pa dito sa verse 4. Sabi niya, ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, magsipangaral ang mga ito muna, magsipag-aral muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at pagsigantis ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya nga, dinisenyo ng Diyos ang mga pamilya na maging unang sistema ng support lalong-lalo na para sa mga matandang mga magulang. Yung mga solo parents. So ito yung sinasabi na yung mga byuda o nag-iisang miyembro ng pamilya. So dapat sinusuportahan. Ito yung nasa Biblia. Sinasabi dito dahil ito yung mga anak at apo, dapat sinusuportahan. Yung mga taong
byuda or balo na naglilingkod sa Panginoon. Ito yung sinasabi na mga anak, mga apo, mga kapatid sa hirap. So kaya nga ang kasama sa disenyo ng Diyos ang pangangalaga sa mga matatandang magulang. Hindi yung sasabihin ng anak, huwag mo kami gagawin. Ano nga sinasabi nila? Yung parang pension plan. Yung sinasabi na retirement plan. May mga term yung mga bata. Ang magulang daw, huwag gagawin, ang mga anak daw, huwag gagawin retirement plan. O may gulay. Bakit gagawin retirement plan ng mga magulang ang anak? Isarili nga nila, hindi pa nila kayang gawin. Tapos sasabihin na, yung mga magulang daw ginagawang retirement plan ang mga anak. Hindi tayo ganon. So kaya nga kabilang dito ang financial, emotional, at physical na suporta para dun sa mga byuda, wala mga yung namatay ang asawa, yung mga byuda na walang ginawa kundi maglingkod sa Panginoon. Ito yung mabuting sinasabi na dapat suportahan ng mga anak, mga apo. So hindi yung sasabihin ng mga anak na huwag ko kaming gawing retirement plan. So dahil ako bilang mga magulang, ako talaga ay mahilig ako sa plan para sa mga anak ko. Hindi ako nag-iisip na ako ay aasa sa mga anak. So kaya nga ito sinasabi na bilang mga anak, ito yung suporta, hindi lamang pinansyal, kabilang dito ang emotional, spiritual, at may kaugnayan sa presensya. Tulad na lamang sa halimbawa. Sa halimbawa ni example, God design in action tulad ni Joseph. Si Joseph, tinustusan niya ang kanyang mga buong pamilya sa panahon ng taggutom. So, ibig sabihin, dinisenyo ng Diyos para suportahan ang pamilya. Hindi sasabihin ng anak, huwag ko kaming gagawing retirement plan. Napakasama naman ng anak ko pag ganyan magsalita. So, hindi ganun ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang magsasabi lang yan, anak ng Satanas. Nasasabihin sa magulang, huwag ko kaming gagawing retirement plan. So, kaya nga ito sinasabi, tulad ni Joseph, si Joseph sa kabila ng kanyang mga kapatid, sa panahon ng taggutom, naglaan siya physical at spiritual na pangangailangan ng kanyang kapatid at ang kanyang magulang. Sinasabi sa Genesis 47 verse 11, kaya pinatira ni Joseph ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid sa Egypt at binigyan sila ng pag-aari at pinakamagandang bahagi ng lupain sa disyerto sa Rameses, gaya ng inutos ni Paraon. So, sa verse 12, Genesis chapter 47, verse 12, binigyan din ni Joseph ng pagkain ng kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa bilang ng kanilang mga anak. So, ibig sabihin, sa kabila ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, sa pagbebenta, ginawa niya na sa kabila ng kanyang ginawa, inalagaan pa rin niya. Nag-provide pa rin siya ng pangangailangan ng kanyang kapatid. So, ibig sabihin, what is God designed for family na support and care and provision. So, yan yung pangangailangan ng isang pamilya na sinasabi na kailangan natin na dinesign ng Diyos ang pamilya para suportahan ang pamilya. Hindi yung sasabihin, huwag mo kaming gagawing retirement plan. Kapag ganyan ang anak, hindi ko alam kung saan nanggaling ang ganyang anak kay Satan. So kaya nga ito sinasabi na nagpapakita ng tapat na paglalaan ni Joseph para sa kanyang pamilya sa panahon ng tagutom, sa pagpaparangal ng kanyang amang si Jacob at pangangalaga ng kanyang kamag-anak. Ginamit ng Joseph ang kanyang posisyon at kapangyarihan sa Egypt para tiyakin ang kanilang security, tirahan at ikabubuhay. So ito ay isang makapangyarihang halimbawa ng pananagutan sa pamilya, paglala ng Diyos at pagpapanumbalik pagkatapos ng kahirapan. So kaya ang pamilya, dinesign ng Diyos para suportahan ang pamilya. Hindi sasabihin na huwag mo kaming gagawing retirement plan. So ano pa ang tinuturo? What is God designed for family support? Pangalawa, ito yung
Each family member has a role in God's blueprint and instruction. So mayroon kanya-kanya tayong gawain bilang pamilya. Bilang miyembro, bawat miyembro ng pamilya may mga tungkulin at tagubilin ng Diyos para sa bawat pamilya, miyembro ng pamilya. Ito yung pagtuturo sa mga daan ng Diyos ang prioridad. Na hindi basta-basta idinisenyo ng Diyos ang mga pamilya, nilikha niya ang bawat tungkulin ng may layunin. Layunin at pagmamahal. Sa kabila ng banal na blueprint, ang bawat miyembro ng pamilya ay nag-aambag ng isang maayos. So nakasentro sa ating pananampalataya sa Panginoon Jesucristo sa sambahayan. Maging asawa, magulang, anak, lolo or lola, lahat ay may sagradong tungkulin dapat nating gampanan. Yan yung sinasabi, lahat tayo may kanya-kanyang tungkulin. Kaya sinasabi niya rito sa Deuteronomy na kailangan ituro sa mga magulang, mga anak. Ito yung utos. Deuteronomy 6 verse 6, "These commandments that I give you today are to be on your heart." Verse 7, sabi niya rito, "Impress them on your children, talk about them when you sit or home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up." So, ibig sabihin, ito yung instruction ng Panginoon. Na sinasabi niya sa banal na kasulatan na idinidiin ang kahalagahan ng pagpapanatiling malapit tayo sa salita ng Diyos. Ito yung dapat munang ibigay natin sa ating mga anak, sa mga miyembro ng pamilya. Kailangan ipasunod, sundin nila ang utos ng Panginoon, isa puso, at isa gawa. Na sinasabi dito na ito yung ating pang-araw-araw. Sabi dito, panatilihin malapit sa salita ng Diyos, hindi lamang sa ating mga puso, kundi maging sa ating mga pang-araw-araw na pakikipag-usap at buhay pang-pamilya. Ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa Diyos ay hindi limitado o formal na pagtuturo. Ito'y sinasadya upang maging isang natural, patuloy na bahagi sa araw-araw ng buhay natin. Ito ay sa panawagan na isa buhay, ang pananampalataya ng tuloy-tuloy at sinasadya na iluhubog ang susunod na henerasyon ng may katotohanan at pagmamahal. So kaya ito yung mga tungkulin ng bawat pamilya. Una ay yung tatay, fathers, provide, live spiritually. So ibig sabihin, ang mga tatay siya yung maglalaan, magpo-provide. Lahat ng pangangailangan, ang tatay ang magpo-provide para sa pamilya. At siya rin yung mangunguna sa spiritual, kaso baliktad. Ang mga babae pang nangunguna sa spiritual, yung mga lalaki na nga. So yun yung sinasabi na dapat tayo ay bilang mga tatay, ito yung dapat ang tatay ang nag-provide sa pamilya. Siya yung nagtatrabaho, nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanilang anak, asawa. Kaso ngayon, baliktad. Ang mga tatay nasa bahay. Nabaliktad na. Ito yung dapat bilang mga tatay, siya yung naglalaan ng lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, siya yung mangunguna sa spiritual. Kaso ang tatay ang nabaliktad, ang tatay na nasa bahay. Wala nang pakialam sa spiritual. So ito yung gawain bilang tatay. So sinasabi niya rito, Ephesians chapter 6 verse 4, Father, do not, sinasabi na, mga ama, huwag ninyong galitin ang iyong mga anak, sa halip palakihin sila sa pagsasanay at turo ng Panginoon. So ibig sabihin, bilang mga magulang, ama, tumatawag sa mga magulang, lalo-lalo na sa mga ama, na palakihin ang kanilang mga anak ng may pag-iingat, pagtsatsaga at makadiyos. So paano palalaki ng ama ang anak na makadiyos? Yung ama nga hindi nagsisimba. Ang ama nga, siya pa yung nangunguna sa hindi makadiyos. So ito yung gawain ng ama, ito yung dapat gawin ng ama sa pamilya. Kaya kung yung mga dalaga ngayon at walang panahon, yung magiging asawa or syota nyo, ay, hiwalayan nyo na yan. Walang kwentang ama yan. Nakalagay sa Biblia, walang kwentang ama yan. Kapag hindi siya namumuno sa spiritual,
hindi siya nagpo-provide 100%, hindi magiging masaya ang buhay. Dahil ito, tinuturo sa atin para charge the experience. So kaya nga mahalaga na yung ama ang nangunguna sa spiritual at sa pangkabuhayan. Yan yung tinuturo bilang ama, bilang tungkulin ng miyembro ng pamilya na sinasabi na palakihin ang kanilang mga anak sa pag-iingat, pagtsatsaga at makadiyos sa patnubay. So mahalaga yung makadiyos sa patnubay. So paano papatnubayan ng ama kung yung ama wala ng panahon? Sa halip pukawin sila, dapat nilang pagyamanin ang kanilang paglago sa pamamagitan ng pag-ibig, disiplina at pagtuturo sa batay lamang sa salita ng Diyos. So ang ituturo daw natin bilang ama, batay sa salita ng Diyos, kaya nga lagi natin tinuturo dito, ang ating pag-uusapan laging salita ng Diyos. Kaya sabi nga, kahit saan ka pumunta, natutulog, naglalakad, ang salita ng Diyos ang ating pag-uusapan. Nasa Biblia, di ba nabanggit lang natin? Nabanggit lamang sa Ebanghelyo. So kaya nga sinasabi dito na ito ay nagpapaalala ng pagiging magulang na dapat maipakita ang puso ng Diyos matatag, matalino at puno ng biyaya. At bilang mga magulang, bilang ama, sinasabi dito bilang ama, kailangan mamuno ng may kabaitan. Tunay na pamumuno, lingkod na pamumuno, huwag mapangibabaw o ngunit pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya. At sinasabi, sanayin ang mga bata, sinasabi pa sa Proverbs 22, verse 6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. So, ibig sabihin, bilang bilang ama, ito yung dapat itinuturo sa mga anak. Ang salita ng Diyos. Dahil kapag ang salita ng Diyos ang itinuturo natin, hindi nila ito malilimutan pagtanda. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na itinatampok nito ang malakas na epekto ng maagang spiritual, moral na patnubay na hindi kahit ang mga magulang at tagapagturo na sadyang magturo at maging modelo ng kanilang makadiyos na pagpapahalaga. Mula sa morang edad, kapag ang mga bata ay nakasalig sa katotohanan ng salita ng Diyos, katuwiran ng Diyos ng maaga, hinuhubog nito ang kanilang landas at malamang na manatili sa kanila sa buong buhay. So mananatili ang salita ng Diyos sa buong buhay ng mga bata. Kahit na umalis sila ng ilang sandali, ito isang paalala na ang pare-parehong puno ng pananampalataya at pagiging magulang ay nag-iwan ng pangmatagalang pamana. Kaya nga bilang mga magulang, ang mga pamilya ay unang silid-aralan ng Diyos. So ito yung tinuro sa atin na maging silid-aralan tayo ng Diyos bilang mga magulang. Bilang mga magulang ay tinawag na maging disipulo ng kanilang mga anak, hindi lamang sila palakihin. Hindi lamang yung palakihin natin ang ating mga anak. Ako, nagkulang sa mga anak ko, inaamin ko. Hindi ko naturuan sila ng salita ng Diyos dahil hindi ko naman talaga alam noon. Natutunan ko lang, 37 years old na ako. Saka lang ako natutong magbasa ng Biblia. Kaya hindi ko sila naturuan. Ngayon lang. Kaya kapag yung bata may isip ng turuan, may sarili ng isip. Kaya kapag itinuro mo ngayon, nangangatwira na. Kaya mas mahalaga na bata pa lang dapat tinuturo na sa mga anak. Ito yung sinasabi na bilang tatay, pagmamahal at hindi kalupitan ang ibibigay natin sa ating mga anak, sa ating asawa. So kaya nga ito yung tungkulin ng magulang ng bawat pamilya. Ang tatay, kailangan sinasabi, husband, love your wives and do not be harsh with them. So ibig sabihin, bilang tatay, kailangan natin ibigin natin ang ating mga asawa at huwag maging malupit sa kanila. So ibig sabihin, ang pag-ibig ay pundasyon. Ang asawang lalaki tinawag upang mahalin ng lubos ang kanyang asawa tulad ng pag-ibig ng Panginoon Kristo sa simbahan. At dapat bilang isang makadiyos na asawang lalaki ay hindi nangingibabaw. Ang mga lalaki ay dapat
Hindi sila nangingibabaw, hindi minamaltrato ang kanilang mga asawa, o hindi nagsasalita ng malupit sa kanilang asawa. Sa halip, tinatrato ito ng may kapaitan at paggalang. Dahil ang pag-aasawa ay sumasalamin sa pag-ibig ng Panginoon Kristo, ang paraan ng pakikipagtungo sa isang asawang lalaki at sa kanyang asawa ay dapat sumasalamin sa pag-ibig ng Panginoon Kristo na may sakripisyo, pagtsatsaga at punong-puno ng biyaya. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat makita sa isang asawa na lalaki. Sa isang asawa na lalaki, dapat ito yung tunay na pag-ibig, hindi nakabatay sa mga damdamin lamang. Ngunit ito ay isang sadyang pangako ng pangangalaga, paglilingkod at pagpapasigla. At iwasan bilang mga lalaki na asawa, iwasan ang kalupitan ng mga salita o gawa. Magsalita ng may kainanuhan, pampatibay loob kahit na sa mga hindi pagkakasundo bilang mga lalaking asawa. Kaya nga ito sinasabi, ang lalaking asawa, mamuno ng may habag katulad ng pamumuno ng Panginoong Kristo. Ang tungkulin ng asawang lalaki ay hindi kontrolin ang asawa, kundi proteksyonan, ibigay ang pangangailangan at alagaan ng kanyang asawa sa espiritual at emotional na paraan. So paano nga magagawa ng asawang lalaki yan kung wala ka siyang panahon sa salita ng Diyos? Kaya bilang wala pang kayong mga asawa, piliin talaga yung may espiritual na pundasyon. Dahil kawawa, ang pag-aasawa sa simula lang yan. Pero kapag nagtagal na yan at walang pundasyong espiritual, kawawa ang pamilya. 100%. Maniwala kayo. Dahil experience yan. Kaya mahalaga yung espiritual na pundasyon para sa magiging asawang lalaki. Dahil ang babae, sumusunod lang yan. Natural na sa babae na susunod. Dahil submissive ang mga babae. Kaya nga maswerte na lang din na kapag ang babae talagang sibig sa Panginoon, hindi siya nagpapadala sa asawa na susunod na okay lang na hindi magsamba. Kaya ito yung sinasabi na nagpapaalala sa atin na isang matatag na pagsasama na itinatayo sa pagmamahal, paggalang, pamumuno at nakasentro lamang sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Dapat iyon ang hinahanap na maging asawa. Kapag wala pang asawa, pag wala yung panahon salita ng Diyos, 100% hindi magiging maayos ang buhay bilang pamilya. 100%. Mark my word. Kaya mahalaga ang pundasyon ay yung espiritual na pundasyon. Hindi mahalaga ang trabaho na pinapriority. Ang mahalaga yung pundasyon ng espiritual. Dahil kapag ang espiritual, ang pundasyon, ang trabaho, negosyo, ay magiging madali na yan. So, follow na lang yan. Amen? So, kaya mahalaga yung tungkulin ng bawat pamilya. Ano pa ang sa asawang lalaki? Ngayon naman sa asawang babae. Ano naman ang tungkulin ng asawang babae? Ang asawang babae, nurture, guide, manage the home. So, ito yung tungkulin ng babae, ng mga asawang babae. So, ang asawang babae, ina, alagaan, gabayan, at pangasiwa ng tahanan. So, yan ang gawain ng babae. So, ibig sabihin, hindi niya sinabi dyan na siya ang bahalang mag-provide. Dahil ang pagpuprovide sa lalaki, hindi sa babae. Pero baliktad na ngayon. Mas marami nagpo-provide ng mga babae sa lalaki. Ang mga lalaki ngayon, hayahay na lang sa bahay. So kaya nga ito sinasabi sa Proverbs 31, verse 10. Sabi niya rito, sino makakatagpo ng asawang may marangal na ugali? Siya ay higit na mahalaga kaysa mga rubi. O ibig sabihin, kapag natagpuan natin ang babaeng ganito, mas maganda ang ganitong babae. So sinasabi pa sa verse 11, buong tiwala sa ang kanyang asawa at walang kulang sa halaga. Verse 12, siya'y nagdala na sa kanya ng mabuti, hindi kasamaan. Sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, so ito yung babae. Lahat ng ginagawa ng babae mabuti.
para sa kanyang asawa, pamilya. Yun ang tungkulin ng isang nanay. Sa verse 13, sabi dito sa verse 13, sabi niya rito, ito yung pumipili siya ng lana at lino at gumagawa ng may pananabik ng mga kamay. So verse 14, sinasabi niya sa verse 14, siya ay tulad ng mga barkong mangangalakal na nagdadala ng kanyang pagkain mula sa malayo. Di ba kapag may mga kulang sa bahay, ang ina ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng pagkain, nagdala ng pagkain. So napakadaming gawain ng nanay. Samantalang ang ama mag-provide lang. Samantalang ang nanay napakadami. Mag-aalaga ng tahanan, mag-aanap buhay din. Tapos yung mga lalaki napaka-bait. So verse 15, siya'y bumabangon habang gabi pa. So biruin mo yung mga babae, madaling araw nagbumabangon na para magbigay ng pagkain para sa kanyang pamilya. Samantalang yung lalaki natutulog pa, nakanganga pa. Tapos demanding pa sila. So kaya sabi dito, ang mga babae bahagi para sa kanyang mga aliping babae. O yung babae, nagiging alipin pa ng tahanan. Buruin mo yan. Lahat na nagagawin. Napakaswerte ng mga lalaki. Tapos yung mga lalaki, Verse 16. Sabi niya dito, isinaalang-alang niya ang bukid at binili yon mula sa kanyang kinikita at nagtatanim siya ng ubasan. Buruin mo, nagiging mambubundok pa ang mga babae. Tapos ang lalaki, dalawa lang ang kailangan at dalawa lang ginagawa ng lalaki, mag-provide lang at magturo, pero hindi pa nagagampanan. Diyos Maria. So verse 17, sabi na siya'y nagsisikap sa kanyang gawain. O mga babae, masikap talaga mga babae. Napaka-multitasking na mga babae. Malakas ang kanyang mga basic para sa kanyang mga gawain. Biruin mo, 24 hours nagtatrabaho. Ang mga nanay, di ba? Nag-aalaga ng bata. Wala nang tigil. Madiskarte sa buhay. Sa verse 18, nakita niya ang kanyang pangangalakal ay kumikita. O, tingnan mo, nangangalakal ang mga babae. Ang kanyang lampara ay hindi namamatay. Sa gabi, ibig sabihin, walang kapaguran ng mga nanay. Walang kapaguran. Pero ito pagdating ng asawa, galing sa trabaho, pagsahandaan pa, bago yan makatulog, kailangan yung asawa tulog muna. Dahil sa gawain ng babae, napakaswerteng lalaki. Kaya piliin yung lalaki na ibibigay sa atin yung kanyang tungkulin. Dahil napakaraming tungkulin ng babae. Sa babae, ito yung sabi dito, sa kanyang kamay ay hawak niya ang palyo, o tinan mo, nagkapalyo-palyo ng kanyang kamay sa paggagawa sa tahanan. Ito sinasabi, inahawakan ang suliran sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Kawawa talaga mga babae sa gawain. Napakadaming responsibilidad ng mga babae, tapos lagi pang pinagbibigaan ng masama. Napakabait na asawa. Verse 20, binubuksan niya ang kanyang kamay sa dukha, inuunat niya ang kanyang mga kamay sa mga nangangailangan. So matulungin din yung mga babae. At sinasabi pa sa verse 21, kapag umuulan ng niebe, hindi siya natatakot na parang sa kanyang sabayan sapagkat silang lahat ay nararamtan ng pula. So mga babae, ayaw niya na ang kanyang mga anak ay walang maisuot, kaya nga laging nagkukay-ukay. Di ba? Ibig sabihin, gumagawa siya ng diskarte para yung kanyang mga anak ay hindi nagmumukhang walang maisuot. So kaya nga ito yung sinasabi, ano pang ginagawa ng babae? Ang babae siya'y gumagawa ng mga panakip ng kanyang higaan. So di ba, dumadiskarte ang mga babae. Napakadaming gawain ng babae. Siya ay nagdadamit ng pinong lino at kulay na ope. Sa verse 23, ang kanyang asawa ay ginagalang sa pintuan.
Gagaluin mo ang mga babae? Kahit walang hiyang asawa, ginagalang pa ng mga babae? Grabe talaga ang responsibilidad ng mga babae. Napakadami. Sabi dito, iginagalang siya sa pinto ang bayan. Di ba mga asawa pagdating, ito yung chinelas mo, darling. Kumain ka na ba? Magkape ka na. So, di ba ganyan ang mga babae sa kanyang asawa pag nagtatrabaho? So, ito yung binibigyan niya ng mga pambigkis na mga ngalakal. So, kaya napakadami ng responsibilidad ng mga babae. Samantalang ang lalaki, mag-provide lang at magturo ng salita ng Diyos, hindi pa magampanan. Susgir. Sa verse 24, gumagawa siya ng damit, lino, at ipinagbibili ang mga iyon. Di ba madiskarte mga babae? Ginagawa niya lahat para makatulong. Nangangalakal siya. Tulad, di ba si sister, mahilig siya buy and sell. O, di ba? Tayo mga nanay, mahilig tayong tumiskarte. Sa verse 25, sinabi niya rito, ang mga babae siya'y nararamtan ng lakas at dangal. Kaya niyang tumawa sa mga darating na araw. So, di ba yung mga babae, tingnan mo, lagi tayong smiling kahit may problema. Kahit walang problema, amen? Sabi niya rito, siya ay nagsasalita ng may karunungan, tapat, na turo na nasa kanyang dila. Sa verse 27, binabantayan niya ang mga gawain ng kanyang sambahayan. O diba? Siya nagtuturo sa mga anak. O anak, ito gawin mo. Kasi yung mga anak nagre-reklamo. Maghuhugas lang ng tato, nagre-reklamo pa. So, napakadaming tungkulin ng babae. Hindi siya kumakain ng tinapay. O hindi siya kumakain hanggat yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya ay hindi naasikaso. Pero mo ganyan ang mga babae. Tapos, naku. Sa verse 29, napakadaming responsibilidad ng babae. Maraming babae ang gumagawa ng marangal na bagay, ngunit nahihigitan mo silang lahat. So, kaya kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, wala tayong kapantay bilang mga babae kapag ginagawa natin ito sa ating mga pamilya. Kaya sinasabi niya, ang kagandahan ay mapanlinlang. Ang kagandahan ay panandalian. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. So purihin tayo mga babae na ang ating pamumuhay ay makadiyos sa pamumuhay. Sinasabi dapat purihin ang mga babaeng ganitong makadiyos na pamumuhay at dapat parangalan siya dahil lahat ng ginagawa niya sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga gawa ay magdadala sa kanya ng papuri sa pintuan ng bayan. Ibig sabihin siya ay pagpupuri, siya ay pagpapala sa lahat. Kaya dapat igalang yung mga makadiyos na babae. Yan yung tungkulin ng babae, napakadami. Ang lalaki, dalawa lamang, di ba? Dalawa lang. Provide and magturo ng salita ng Diyos, hindi pa magawa. So, iyan yung gawain ng babae. Ang gawain ng lalaki, dalawa lang. Mag-provide at magturo na makadiyos na puturo. Pero hindi pa nagagawa ng mga lalaki. Hindi naman lahat. Amen? Hindi lahat. Pero kalimitan, hindi pa nagagawa ng mga lalaki ang kanilang tungkulin. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, maging masipag tayo dahil dapat tayong i-honor. Masipag at matalino, dapat tayong maging tapat tayo sa pamilya bilang mga babae. Mabait sa mahirap at maging malakas tayo dahil napakadami nating trabaho. Tulog na ang lahat, tayo mga nanay, hindi pa tulog dahil naghuhugas, naglalaba, kung may baby pa, naglilinis pa ng mga bote ng dede bago matulog. So yan, may Facebook pa. So yan yung mga nanay. Yung mga nanay. So ang kanyang halagay higit na kagandahan. Siya ay pinagdiriwang dahil ang kanyang takot sa Panginoon ay tapat na mga aksyon. Kaya iyan yung gawain ng nanay. Tapos na tayo sa nanay, sa tatay naman. Tapos na rin. Ngayon naman sa mga anak. Ay, anak, mga kinig kayo. Ito yung mga anak. Gawain ng mga anak. Ang gawain ng mga anak,
kailangan sumunod. Sundin, igalang, pangalagaan ang mga matandang magulang. Makinig, mga anak. Yan yung sinasabi na, yan yung gawain ng mga anak. Pangalagaan, hindi yung sasabihin ng anak, huwag mo kaming gawing retirement plan. Ay, napakagandang anak. Sasabihan ng magulang, huwag daw gagawing retirement plan. May gulay. So, ito yung gawain ng mga anak. Sabi niya rito, bilang mga anak, ang paggalang, ito yung paggalang sa iyong mga magulang ay hindi lamang isang kultura or moral na prinsipyo. Ito isang banal na utos. Banal na utos na igalang at alagaan ang mga magulang. Hindi lamang ito isang utos na may pangako. Kapag ginawa natin ito bilang mga anak, ito yung nagpapakita ng paggalang, pagpapasalamat at pagsunod sa ating mga magulang hanggat ito'y naaayon sa kalooban ng Diyos. Hanggat naaayon sa kalooban ng Diyos, isundin natin ang ating mga magulang. Maliban na lamang kapag yung magulang, inutusan ka mag-drugs ka. Hindi yan kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na uutusan ng magulang ang anak, o sige anak, magsugal ka doon. O sige anak, mag-inom ka. So yun yung hindi dapat sundin ng mga anak, yung mga mali. Pero kapag naayon sa utos ng Diyos, kailangan nating igalang. Dahil kapag inigigalang natin ang ating mga magulang, ito yung unang pangako na ito'y sinasabi na ipinoposisyon natin ang ating sarili para sa kapag sinunod natin ang ating mga magulang, nangako ang Diyos sa atin na pinoposisyon natin ang ating sarili bilang mga anak ng pabor, proteksyon, pagpapala at mahabang buhay na ibibigay ng Diyos kapag inigigalang natin ang ating mga magulang. Kaya nga sinasabi niya rito sa Ephesians 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung sinasabi na pagsunod sa mga magulang hindi lamang isang pamantayan sa lipunan, kundi ito spiritual na responsibilidad. Kapag ang mga bata ay sumusunod sa paggalang at karangalan, inaayon nila ang kanilang sarili sa disenyo ng Diyos para sa pamilya at pinapahayag ang kanilang pananampalataya sa pagkilos. Ito ay isang pundasyong prinsipyo para sa pagtatayo ng isang makadiyos na tahanan. Kaya sinasabi pa sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos ng pangako. Kaya sinasabi pa sa verse 3, sabi niya rito, upang maging mabuti ka at matamasa mo ang mahabang buhay. So ang pagsunod sa mga magulang, ito ang pundasyon kung bakit ang mga anak ay magiging matagumpay, magiging mahaba ang buhay, at higit sa lahat, lagi siyang pagpapalain kapag sinusunod niya ang kanyang magulang. Kaya mayroon nga akong napanood sa isang YouTube. Yung isang bata, yun yung Janela in Japan. So napanood ko siya na napakaganda ng story niya. So ang kanyang mission, gusto niyang tumulong sa mga magulang at kapatid na nag-aaral pa yung kanyang kapatid. So kahit mahirap yung buhay niya sa Japan, hindi niya ipinaalam sa kanyang mga magulang ang katayuan niya. Halos ang natitira na lamang sa kanya ay isang lapad. Pagkasyahin niya yon sa isang buwan para magkasya ang allowance niya. So ang lahat ng kanyang sweldo, ibinibigay niya sa kanyang kapatid at sa kanyang mga magulang. Dahil ipinangako niya na tutulungan niya ang kanyang kapatid na nag-aaral. So anong nangyari sa kanya? Ngayon, isa na siyang millionaire dahil sa kanyang ginawa. So kaya kapag tayo gumawa para sa ating mga mahal sa buhay, pamilya, na hindi natin iniisip ang ating sarili, tayo pagpapalain. Dahil ito yung disenyo ng Diyos para sa pamilya na support for family support. So kaya yung mga anak na tumutulong sa magulang, yan yung pinagpala. Tulad ng kwento ni Janela in Japan. Ngayon, napakalaki ng kanyang tahanan sa Antipolo. So, yun lang yung ginawa niya sa kanyang mga magulang at kapatid. So, kaya nga,
na-interview yun ni Tony Gonzaga. So kaya nga na, sabi ko, yun pala kahit siya hirap na hirap sa trabaho, hindi niya pinaalam sa kanyang mga magulang mahal sa buhay dahil ayaw niya mag-alala. Dahil siya dito ay nurse. Pagdating niya doon sa Japan, hindi niya na ano yung kanyang pagiging nurse. Na caregiver siya, pero registered na nurse siya. So kaya nga kapag tayo ay priority natin, tinutulungan ang ating pamilya, ito yung pangako ng kasaganahan, tagumpay, at mahabang buhay. Kaya huwag sabihin ng anak, huwag mo kaming gawing, ano nga ba yun? Retirement plan. Ang gandang salita ng mga anak. Grabe. So kaya nga ito sinasabi na inuugnay ng Diyos ang pagpaparangal sa iyong mga magulang, sa pisikal na kagalingan at tagumpay sa buhay. So magiging matagumpay ang mga anak kapag ganito ang ginawa sa kanilang magulang. Kaya tulad na lamang sa halimbawa ni Isaac. Si Isaac honor his father, Abraham. So kaya nga mababasa natin yan sa Genesis 22 verse 9. Ito yung pinarangalan ni Isaac, si Abraham, nagtiwala siya sa pamumuno ng kanyang ama hanggang sa puntong inilagay siya sa altar. Hindi siya nagreklamo. Nagmana siya ng pagpapala, kapayapaan at kasaganaan. So kapag ang anak, kapag may ginawa ang magulang at hindi nagrereklamo, kaya ang anak ay pinagpapala. Yung mga anak ngayon, kakaiba. Wala ka pa nga nagrereklamo na. Wala pa nga nagagawa, nagrereklamo na. So kaya nga sinasabi dito, sa verse 9, Genesis 22 verse 9, na makarating sila sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya, nagtayo si Abraham ng isang altar doon at inayos ang mga kahoy. Sa ibabaw nito, iginapos niya ang kanyang anak na si Isaac at inilagay sa altar sa ibabaw ng kahoy. So, kung halimbawa ikaw anak, iginapos ka na. So, anong reaction mo? Si Isaac, sumunod siya. Ipinagkatiwala niya sa kanyang ama ang kanyang sarili, hindi siya nagreklamo. Diba? Kung may, sa kapanahonan ngayon, anak, igapos ka. Kung aanin mo pangalan, baka magngangaw na yan. Iginapos at mayroon ng kahoy dun sa ibabaw ng altar, ginapos. Pero hindi siya nagreklamo. So ngayon, ang mga bata, reklamador. Ito yung sandali ng pinakauling pagsubok ni Abraham sa pananampalataya at pagsunod sa kabila ng hindi maisip na kahirapan. Lubos na nagtiwala si Abraham sa Diyos hanggang sa puntong inihandog niya ang kanyang anak. Sa sandaling ito, naglalarawan ng sariling sakripisyo sa Diyos ang kanyang anak, tulad ng Panginoon Kristo sa pagpapaalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay nasasangkot ng pagsuko kahit na malaki ang kabayaran. So, ito yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos, na kahit na yung kaisa-isa niyang anak, handa niyang ialay nang wala siyang pagrereklamo. At ganun din si Isaac, wala siyang pagrereklamo kahit na siya inihandog na sa altar. Kahit may kahoy na doon. Diba? Kung tayong mga anak, ako may kahoy na ito, susunugin talaga ako ito. So wala siyang reaksyon. Sumunod siya, nagpasakop siya sa Diyos, ay nagpasakop siya sa kanyang ama. At ganun din si Abraham, nagpasakop siya sa Diyos, na kahit na alam niyang kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya pa rin dahil nagsumuko siya sa Diyos. Ito yung paggalang ng anak na sumasalamin sa pagsunod at pananampalataya. So kaya nga ito yung kaugnay, si Isaac kay Abraham, isang tahimik, ngunit makapangyarihang halimbawa ng karangalan pagtitiwala sa pagpapasakop. So bagamat walang maraming salita ang naitala, mula kay Isaac ng kanyang kabataan, ng kanyang kilos ay nagsasalita ng maraming salita, lalong-lalo na sa isa sa pinakamahalagang sandali sa salita ng Panginoon na si Abraham ay hinihiling na inalay si Isaac bilang isang sakripisyo. Kaya nga sinasabi pa dito sa Proverbs 10 verse 1. At yung sinasabi, ang matalinong anak ay nagpapasaya sa kanyang ama. So, si Abraham at si Isaac ay matalinong anak si Isaac. Ngunit ang mangmang na anak ay nagdadala ng kalungkutan sa kanyang ina.
So yung mga mangmang na anak, yan yung mga reklamador. Wala pa nga nangagawa, nagre-reklamo na. Kaya nga ito kung paano malalim ang sakripisyo ng mga pagpili ng isang bata sa kanilang mga magulang, ang karunungan ay nagdudulot ng kagalakan, kapayapaan at karangalan sa isang pamilya. Habang ang kahalagahan ay nagdudulot ng kalungkutan at sakit. Kahangalan. Yung mga kahangalan na bata ay nagdudulot ng kalungkutan at sakit. Yung kahangalan na bata, ito yung hindi sumusunod sa magulang. Laging reklamo ng reklamo, hindi pa nga nagagawa, nagre-reklamo na. So kaya nga ito sinasabi na, ito yung ipinapaalala na sa atin na ang pamumuhay ng matalino ay hindi lamang para sa pansariling pakinabang. Ito yung pinagpala nito ang pagmamahal at pagpapalaki sa atin. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng bawat tungkulin natin bilang mga anak, magulang, at ina, ama, anak. So yan yung mga tungkulin natin na dapat natin sundin. Amen? So kaya nga kapag sinunod natin, haya-hayang buhay. Walang mahirap. Walang may sakit dahil ipinangako sa atin. Hindi magkakasakit. At ano pa ang tinuturo sa atin? Pang-aangatlo. Neglecting family is spiritual crisis and protection. So ito yung sinasabi, ang pagpapabaya sa pamilya ay isang spiritual na crisis. Ibig sabihin mga sakuna. May protection din kapag tayo ay sumusunod. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan, pag-iingat sa mga tukso o mga lahat ng mga sinasabi dito, yung pagpapabaya sa iyong pamilya, hindi lamang sa relasyon or spiritual na kabiguan. Ito yung spiritual na crisis, mga hamon. So kapag tayo nagpapabaya sa pamilya, ito yung darating yung mga hamon, mga pagsubok, mga tukso kapag nagpabaya sa pamilya. Di ba? Yung mga, naalala niyo yung mga tao na pinapabayaan ng pamilya, maraming mga problema. Kapag ang isang pamilya, pinabayaan mo ang iyong pamilya, ang asawa, pinabayaan ng pamilya, napakaraming problema sa pamilya niya. Yan yung sinasabi na magdadala kapag pinabayaan ng pamilya. Magdadala ng spiritual na mga kahirapan. So ito yung sinasabi na pagpapabaya sa pamilya, hindi lamang isang relasyon, emotional, ito yung spiritual na crisis. Sa mata ng Diyos, kung paano natin pinangangalagaan ang ating pamilya, ay direktang salamin ng ating pananampalataya, pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Kapag tinalikuran o pinabayaan natin ang mga pinakamalapit sa atin, yung ating pamilya, lumalabas tayo sa disenyo ng Diyos at ang ating spiritual na integridad ay nakukompromiso kapag tayo nagpabaya sa ating pamilya. Kaya mahalaga na huwag nating pabayaan ang pamilya. Amen? Wala dito, amen? Wala rito. Dahil tayong lahat ay responsible. Amen? Responsible tayo sa ating pamilya. Ginagawa nga natin ang gabi. Ang umaga, ginagawa natin gabi. Ano ba? Yung gabi? Gabi ginagawa umaga. Naano na ako. Di ba, yung mga nanay, bago yan matulog, madaling araw na. Di ba, Mare? Nagluluto ng papakunin ng anak. So, maswerte na lang ang mga anak ko na matatanda na. Kaya pag walang luto, sila na bala. Naituro na Alam nga naman. So, sinasabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, sabi niya, sinong hindi nag-aalaga sa kanyang mga kamag-anak, pamilya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. So, ibig sabihin sariling sambahayan, sariling pamilya. Ay tumatanggi sa pananampalataya, mas masahol pa kaysa sa kanya ay hindi sumasampalataya. So, kapag pinabayaan pala natin yung ating pamilya, mas masahol pa tayo sa mga hindi sumasampalataya. So, kaya, yung mga tao na pinababayaan ng pamilya, tapos nag-iibang pamilya ulit, nakakaawa ang pamilya. So yan yung sinasabi na
mas masahol pa sila, kaya wala silang kapayapaan. Ito yung mahigpit na binibigyan diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa pamilya, lalong-lalo na sa mga practical na pangangailangan. So, kailangan natin i-provide tulad ng mga tungkulin natin. Di ba? Ang tatay mag-provide, ang nanay ay mga laga sa pamilya at ang anak ay sumunod. So, kaya nga ito yung pagpapabaya ayon kay Apostle Paul, ang isang malubhang kabiguan na nagpapahina sa Kristiyanong patutuo sa isa. So, ito yung nagpapahina kapag hindi tayo sumusuport sa ating pamilya. Ito yung sinasabi dahil sa pangangalaga sa pamilya, sumasalamin ito mismo sa puso ng Diyos. Kung pabayaan natin ang ating pamilya, hindi lamang tayo nabibigo. Lumalakad din tayo sa pagsalungat sa utos ng Diyos sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para suportahan. So kaya kapag hindi sumusuporta ang pamilya, siya ay sumasalungat na sa utos ng Diyos. Kaya iyan yung sabi ng banal na kasulatan. Ang pamilya dinisign para suportahan. Dinisign ng Diyos para suportahan, hindi pabayaan. So kaya nga sinasabi pa niya sa Nehemiah chapter 4 verse 14, pagkatapos kong tingnan ang mga bagay-bagay, tumayo ako at sinabi sa mga maharlika, sa mga opisyal, at sa iba pang tao, huwag kayong matakot sa kanila, alalahanin ninyo ang Panginoon na dakila at sakdal, kasindak-sindak at ipiglaban ninyo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak na lalaki at babae, ang iyong asawa at ang iyong mga tahanan. So dapat tayo bilang pamilya, dapat ang kinakampihan natin ang ating pamilya. Hindi yung girlfriend, hindi yung boyfriend. Dahil hindi pa natin pamilya yon, yung mga syota-syota pa lang. Dapat ang sinusuportahan natin, yung binibigyan ng attention ay yung, kumbaga, dun sa sinusuportahan mo yung kamag-anak, yung sa buong sambahayan, pamilya. Sabi dito sa banal na kasulatan. So kaya nga ito yung pinaalalahanan tayo na magkaroon tayo ng lakas ng loob, kadakilaan ng Diyos na nandigan ng matatag para sa pinakamahalaga, yung ating pamilya. Pamilya ang mahalaga, hindi pa yung syota o hindi boyfriend, girlfriend. Ito yung tawag na lakas ng loob na pinapalakas ng pananampalataya ni Nimo sa atin na manindigan, magtiwala lamang sa Diyos at ipagtanggol ang kanyang ipinagkatiwala sa atin. So dapat yung ipinagtatanggol natin yung pamilya. Pamilya ang ipinagtatanggol, hindi yung nasa labas ng pamilya. Ang kaibigan, labas pa yan eh. Ang syota, labas pa yan. Maliban na lamang pag-asawa na, hindi na yung labas, pamilya na yun. So kaya ang sabi dito, ipagtatanggol ang pamilya. Hindi yung nasa labas. Ano pa ang tinuturo sa atin? Sabi dito, Psalm 127 verse 1, maliban na ang Panginoon ay nagtayo ng bahay, ang mga nagtayo ng bahay ay gumagawa ng walang kapuluhan. Dahil ang pundasyon natin ay ang Diyos. So siya ang nagtayo ng pamilya. Kaya sinasabi niya rito na nagpapaalala sa atin na dapat maging pundasyon natin ng lahat ng ating pagsisikap, maging sakripisyo, maging pagtatayo, pagsisikap, ay ang mga tahanan, pamilya, komunidad o mga plano. Kung wala ang kanyang patnubay, proteksyon at pagpapala sa atin, ang ating gawain sa huli ay walang saysay. So kaya nga ito isang tinawag na ganap na umasa lamang sa Panginoon, hanapin ang kanyang kalooban at magtitiwala sa kanya na itatag at suportahan ang lahat ng bagay na tunay na mahalaga. So kaya nga sinasabi niya rito, inaasahan tayo ng Diyos na ipanalangin, gabayan, bantayan natin ang ating pamilya sa spiritual at physical na paraan. So yan yung panawagan sa atin na inaasahan sa atin na dapat mas priority natin ang pamilya. Pangalawang priority natin ang pamilya dahil ang una natin priority ay ang Panginoon.
Dahil ito'y sinasabi, ang proteksyon ay nangangahulugan din ng pagtuturo sa kaunawaan at pagmumulde sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng Diyos. Kaya isang halimbawa dito, si Hope. Si Hope, isang halimbawa, siya regular na namamagitan para sa kanyang mga anak. So sinasabi sa Hope chapter 1 verse 5, kapag ang panahon ng pigil, tumatakbo na, si Hope ay gumagawa ng mga kaayusan para sa kanyang upang dalisayin. Maaga sa umaga, naghahain siya ng handog na susunugin para sa bawat isa sa kanila, na iniisip, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at isinumpa ng Diyos. Sa kanila mga puso, ito ay karaniwang kaugalian ni Hope. So kaya nga dito sinasabi na ang malalim na espiritual na pagmamalasakit ni Hope sa kanyang mga anak bilang isang ama, inaako niya hindi lamang ang kanilang kapakanan, kundi ang kanilang mga kaugnayan sa Diyos. So, iyan ang ginawa ni Hope sa kanyang mga anak, na siya na ang umaako. Na ito yung kanyang regular na pamamagitan na nagpapakita ng isang pusong mapitagan, tapat at mapagbantay na huwaran kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang espiritual na pinuno sa pamilya. Siya ay isang nagdarasal, nagdadalisay at nagtuturo sa iba, sa kanyang pamilya, sa Diyos. So, ito ang gawain ni Hope. So, kaya nga, iyan yung dapat, tulad ni Hope, nagtuturo siya sa mga anak niya. Ganon ang gawain ng isang tatay. Kaya, tulad pa rin sa halimbawa ni Noemi, si Noemi ay si Ruth. Si Ruth, sumuport siya kay Noemi, nanatili si Ruth sa kanyang biyanang babae kahit na wala siyang obligasyon. Ang kanyang katapatan ay umahantog sa pagpapala ng Diyos. So, tulad ni Ruth, siya ay sumuporta sa kanyang biyanan. So, kahit wala siyang obligasyon sa kanyang biyanan, sumuporta siya. Kaya nang siya ay sumuporta, siya ay humantong sa pagpapala. So, yan yung sinasabi sa verse 16, Ruth chapter 1 verse 16. Ngunit sumagot si Ruth, huwag mo ako hikayatin na iwan ka o talikuran ka kung saan ka pa pumunta ay pupunta ako at kung saan ka tumira ay mananatili ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. So verse 17, sabi niya rito, kung saan ka mamamatay ay mamamatay ako at doon ako lilipin naway pakitunguhan ako ng Panginoon maging napakalubha kahit sa kamatayan ang pag-iniwalay sa iyo sa akin. So ito yung suporta ni Ruth kay Noemi hanggang sa kamatayan. Kahit hindi niya responsibilidad, siya ay sumuport. Kaya siya ay pinagpala. Kaya nga ito ay sumasalamin ng malalim na katapatan at pananampalataya ni Ruth habang siya ay pinagkatiwala niya kanyang sarili sa kanyang biyanan na si Noemi. So at ang Diyos ng Israel, ang mga salita ni Ruth ay isang magandang pagpapahayag ng pag-ibig ng tipan, debosyon at walang pag-iimbot na pangako na naghahayag ng kanyang matapang na pananampalataya at naglagay ng pundasyon para sa pagtubos na plano ng Diyos sa kanyang buhay. So kaya nga siya ay pinagpala dahil sa kanyang pusong sumusuporta. Kaya what is God's design for family support? So ang design ng Diyos para sumuporta sa bawat pamilya. So ano pa ang tinuturo sa atin? Sinasabi dito, tulad sa halimbawa ng ating Panginoong Kristo, siya mismo, kahit sa krus, ipinagkatiwala ng Panginoong Kristo ang kanyang ina sa pangangalaga ni John. So kaya nga sinasabi niya sa John chapter 19 verse 26, na makita ni Jesus ang kanyang ina roon at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanya, babae, narito ang iyong anak. Sa verse 27, sinabi niya rito, at sa alagad, narito ang iyong ina. Mula roon, dinala siya ng alagad na ito sa kanyang tahanan. So ito yung pangangalaga ni Jesus na ipinagkatiwala niya kay John ang kanyang ina. So kaya nga ito sinasabi, ang huling sandali sa krus ay pinakita ng Panginoong Kristo ang malalim na pagmamahal at responsibilidad niya sa kanyang magulang
sa pamamagitan ng pagtiyak ng kanyang ina na si Maria, ay aalagaan. So pinagkatiwala na siya kay John, ang minamahal na alagad na nagpapakita ng kalagahan ng paggalang at paglalaan para sa pamilya, kahit na sa pagdurusa. So ito ay isang makapangyarihang larawan ng habag, pangangalaga sa relasyon at tapat na pagsunod sa utos ng Diyos na parangalan ang mga magulang. So ang Panginoon Kristo siya mismo ay isang halimbawa na sinuportahan niya ang kanyang magulang. Inalagaan, inihabilin sa kanyang disipulo. So kaya bilang mga anak, ganun din ang gagawin natin sa ating mga magulang. So kaya ito yung sinasabi, ano pa? What is God designed for family support? Pang-apat, love and forgiveness. So ito yung pag-ibig at pagpapatawad na sumasalamin sa puso ng Diyos. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Ang pagmamahal at pagpapatawad tulad ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang puso mismo. Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon, ang kanyang pagpapatawad ay walang limitasyon. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo na tinawag tayo upang ibigay ang parehong biyayang natanggap natin. Ang ibig, ibigin ang hindi kaibig-ibig at patawarin ang hindi karapat-dapat. So ganitong nakikita ng mundo ang Panginoon Kristo sa atin. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan sa Colossians 3 verse 13. Sabi niya rito, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So ibig sabihin, ito yung sinasabi na bilang mga mananampalataya, tumatawag sa bawat isa sa pasensya, habag at pagpapatawad sa ating mga relasyon, mga ugnayan. Kung paano Panginoon Kristo ay malaya at lubos na nagpapatawad sa atin, dapat din natin ipaabot ang parehong biyayang iyon sa ating mga mahal sa buhay. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang pagpapatawad ay hindi optional. Ito ay para sa mga sumusunod lang sa ating Panginoon Kristo. So ito yung salamin ng kanyang pag-ibig at isang landas tungo sa pagpapagaling at pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoon Kristo. So yan yung sinasabi na kailangan natin na magpatawad. Pagmamahal at pagpapatawad. Kaya sinasabi niya sa 1 Peter chapter 4 verses 8, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. So, ibig sabihin, ito yung pinakamataas na kalagahan ng pag-ibig bilang buhay Kristiyano. Malalim, tulad ng pag-ibig ng Panginoon Kristo, ay nagtataguyod ng pagpapatawad, biyaya at pagkakasundo. Hindi ito pinapaliwala ang kasalanan. Ngunit, pinipili nitong tumugon ng may awa sa halip na sama ng loob. So, kapag ang pag-ibig ang ating pundasyon, tayo pinalalakas nito ang ating mga relasyon. Itinataguyod ang pagkakaisa at sinasalamin ang puso ng pagtubos na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, family support, ito yung sinasabi na ang pamilya, ang suporta sa pamilya ay hindi lamang tungkol sa pera o tirahan. Tungkol din ito sa emotional na lakas, pagpapagaling at pagpapanumbalik. Kaya hindi lamang pera-pera. Ito yung kailangan natin na manatiling malakas ang emosyon. At lalong-lalo na malakas ang spiritual. Dahil kapag malakas ang spiritual, yung ating mga physical ay susunod na lamang sa atin. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos sa tahanan ay ginagawang posible ang pagkakaisa at nalulunasan ang pagkasira ng pamilya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tahanan. Yan yung sinasabi, tulad na lamang sa halimbawa ng prodigal son. Sa prodigal son, ito yung malugod na tinanggap ang kanyang anak sa tahanan ng may habag at pagpapanumbalik. Mababasa natin yan sa Luke chapter 15 verse 20. Sinasabi dito, kaya tumayo siya sa pumunta sa kanyang ama, ngunit habang siya ay malayo pa, nakita ng kanyang ama na naupo, na napuno
Nang habag sa kanya, tumakbo siya papunta sa kanyang anak, niyakap niya ito at hinalikan. So ito yung pag-ibig ng Ama. Dahil sa kanyang pagmamahal at pagpapatawad, kinalimutan niya ang kasalanan ng kanyang anak. So kaya sinasabi pa sa verse 21, sabi niya rito, sinabi ng anak sa kanya, Ama, ako'y nagkasala laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawagin mong anak. So ito yung pagpapatawad ng Ama. Ng Ama ay nang makita ang kanyang anak mula sa malayo, tumakbo na sa kanya nang may habag, ibinalik siya sa dati niyang kalagayan. So kinalimutan na ng Ama ang ginawa ng kanyang anak sapagkat lubos na siya'y nagsisi at humingi, inamin niya ang kanyang kasalanan. Kaya gaano man tayo, kaglaki ng kasalanan ginawa natin, kapag tayo'y umamin, hindi na babalikan ng Diyos ang iyong kasalanan. Hindi na siya sirang plaka na, kasi ikaw kasi nagkasala, kaya ka. Hindi ganun ang ating Panginoon. Kaya tayo ay pinatawad, tulad ng prodigal son, at sinabi niya rito sa verse 22, ngunit sinabi sa Ama, sinabi ng Ama sa kanyang alipin, bilisan ninyo, dalhin ninyo ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Lagyan ninyo siya ng singsing, ang kanyang daliri at mga sandalya sa kanyang mga paa. Sa verse 23, sabi niya rito, dalhin mo ang pinatabang guya at patayin, magpiesta tayo at magdiwang. Sa verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, kaya't nagsimula silang nagdiwang. So ibig sabihin, kapag tayo ay nagkasala, tayo patay na. Patay na yung ating spiritual, kaya nga natuwa ang Ama dahil sinabi niya na patay na yung anak, ngunit siya'y na muling nabuhay. Kapag tayo nagbalik loob sa Panginoon, muli tayong mabubuhay. Ibig sabihin, yung dati mong nakaraan ng pamumuhay, kalilimutan ng Ama at tatanggapin ka ng may awat, pagmamahal at pagpapatawad. So yan yung sinasabi na tungkol sa pagpapatawad at biyaya ng Diyos na naglalarawan na ang pagsisisi ay sinasalubong ng kagalakan at pagpapanumbalik, kaya tuwang-tuwa ang Ama. So ibig sabihin, hindi niya na kinalkal yung kanyang ginawa. Pero mo, hinati yung kayamanan, tapos pagdating nanganga, pero walang marinig sa kanyang Ama. Bagkos, awa, pagmamahal, at pagdiriwang ang ibinigay ng Ama. Ganun ang Diyos sa atin. Kapag tayo nagbalik loob, ipagdiwang niya tayo. Ibig sabihin, natutuwa siya. Hindi niya na alalahanin pa ang ating kasalanan. Ang kanyang pag-ibig at awa ay mangingibabaw dahil ang kanyang anak ay muling nabuhay. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, nabubuhay ba natin ngayon? Ibig sabihin, nabubuhay ba tayo ngayon? Ibig sabihin, available ba tayo sa ating pamilya, sa spiritual or emotional na paraan? Nabubuhay ba tayo para sa ating pamilya or sa sarili lamang? Spiritual, emotional na paraan? Nagsasakripisyo ka ba ng oras sa kaginawan para pangalan ang tumatanda o may hirap na mga magulang o kamag-anak? O regular ba akong nagdarasal para sa aking para at kasama ng aking pamilya? So ipinagdarasal ba natin ang ating pamilya? So kailangan natin ipagdasal ang ating pamilya. Kaya ito yung mga katanungan na dapat itanong natin sa ating sarili. Tinuturuan ko ba ang ating mga anak na parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa pamilya? So, nasa mga anak ang pagpili. Dahil tayo bilang mga magulang, hindi tayo nagkulang, sila, nasa kanila ang desisyon dahil matatanda na sila. So, kaya nga ito'y sinasabi, ito yung disenyo ng Diyos para sa support sa pamilya ay higit pa sa kultura o tradisyon. Ito'y isang tipan. Ibig sabihin, ito'y tipan, utos
na suportahan ang pamilya. Hindi ito basta-basta, hindi ito tradisyon, kundi utos, tipan. Ibig sabihin, ito yung inordain. Ibig sabihin, ano nga ba? Ito talagang itinalaga ng Diyos na sumuporta tayo sa pamilya. Kapag ang pamilya ay gumagana, sa ilalim ng disenyo ng Diyos, ipinapakita natin ang pag-ibig, kaayusan, at awa ng Diyos sa isang mundong nagmamasid sa atin. Kaya nga, tulad na lamang ni Joshua, ito yung tungkol sa, sabi dito sa Joshua chapter 24, verse 15. Sabi niya, ngunit kung ang paglilingkod sa Panginoon ay tila hindi ninyo kanais-nais, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng iyong mga ninuno sa dako roon, o ang mga Diyos ng mga Amoryo, o kung saan ang lupain ng iyong tinitirhan, ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So dapat ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. Sinasabi dito, ito yung makapangyarihang hinahamon ng bayan ng Diyos na gumawa ng malinaw na pagpili kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Sinasalamin ito ang kanyang personal na pangako at pamumuno na buong tapang na nagsasabi anuman ang piliin ng iba, ang kanyang sambahayan. So ang sambahayan ay mananatiling tapat sa Panginoon. So yung ating pamilya ay dapat manatiling tapat sa Panginoon. Ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat mananampalataya ngayon na tumayong matatag sa ating devotion sa Diyos. Dahil what is God designed for family na dapat ito yung mga salita ng Diyos na dapat nating alalahanin na ang gusto ng Diyos na suportahan dahil dinisenyo na ang pamilya na suportahan. Dahil ito yung tipan ng Diyos sa kanyang bayan na sumuport sa pamilya. Amen? Kaya yung mga anak, huwag mo sasabi, huwag mo kaming gagawing, ano nga ba yun? Retirement plan. SSS. Retirement plan daw. May SSS kami. Hindi dapat ganun ang ng mga anak. May investment tayo. Amen? Sa Panginoon, hindi mawawala. Amen? So tayo po ito na. So good afternoon.